So, our episode? Ano pag-uusapan natin ngayon? May nakita kasi akong clip na trending sa Facebook and sobrang, bihira ako sa Facebook makakuha ng parang interesado ako. Pero sobrang trending niya to the point na pati ko nang gigil. Kaya gusto ko sana itanong, are you... Wala pa nga eh. What type of dog breed are you? Are you a golden retriever? Sa mga hindi nakakala ng context, ano na lang ni... Insert na lang ni Monica yung clip. Pero for sure, alam yan, lalo na ng mga sa Pilipinas. Actually, pinapanood lang sa akin ni Monica yun eh. Natawa rin ako actually. Am I a golden retriever boy? Natawa nga ako agad. Actually, I'm a Doberman. Why? Bakit sabing Doberman? Kasi ako eh. Di ba yung Doberman laging pag sa palabas, laging yung nangahabol. so ano ka? Bantay? Bantay sarado lagi. Sa mga kung ano-anong bagay. Okay. Tsaka Doberman kasi, magaling mag-protect. I'll protect my family. Ano sabihin, Chihuahua Taon lang na taon. Ikaw nga ikaw, anong breed mo? Ako, yung seryoso sagot. Malay mo, I'm a golden retriever girl. Golden retriever gal. Tikati. Putokin ko na yung logo. Sorry guys, kain lang ng saging. Hindi naman actually yung topic. More like, yung attention ko din sa concept ng, parang, how do you call them? Parang reality show or dating show. It's like Tinder live. Actually, kasi parang naghahanap sila ng mga match di ba? For you. Actually, nakapanood ako nun, pero sa US, mga foreign. Nakakanood din ako mga hindi clip. Mga Pinoy. Yeah. Ako sa TikTok. Tapos syempre, aside from that, medyo rin kasi, guilty pleasure ko yung mga Love Island, Too Hot to Handle. Pero ibang na yun, syempre, high production na yan. Actually, nung hindi pa kami magkasama na Monica, wala naman akong interest sa mga ganun eh. Pero ngayon, kapag nanonood na siya ng mga ganun, like, nakikisyoso lang ako, tapos hanggat sa mahuhook na ako, tapos, sasabihin ko pa sa kanya, hintayin mo kapag next episode yun na. Ano pa yan hindi kasi may manood ng mga show, pero so wala akong mga subscription ng mga Netflix or ng mga Crave, yung mga ganyan. Pero pag may panonood rin akong bagong season, nagsasubscribe ako para lang masubaybayan ko. But anyways, aliw kasi. Syempre high production yun. Tas for the most part, parang lamang yung comedy part kasi matatawa ka talaga sa, hindi ko alam kung behavior na lang ba yun ng mga tao sa ibang masa dito, US. Talagang yung pag-wild nila, matatawa ka. Laugh trip and cringe. Tapos, pati yung mga nakakainis, lalo na yung mga maaarte dyan, yung mga malalandi, yung mga nag-aagawan, matatawa ka pa rin. Pero kasi, parang lang yun sa lahat naman ng reality show, kailangan nila magpasok ng ganun eh. Para kumita. Yeah, so overall, for me, lang siya, parang patawa yung mga palabas na yan. So, doon ako nahuhook. Pero nung napanood ko I don't know. I have nothing against dun sa show, ha? Must be nice nga kasi nakahanap sila ng kakaiba or something new. Pero ang tanong ko na lang, it's not about them. It's about, let's say, ikaw ba? Kung single ka ngayon. Or, sige, even go back sa past. Like, let's say, 25 years old ka ba? Single ka nun? Mga ganon. Parang ganon yung age. Anong age ba ako punta dito? Maybe 25, I think. Mga ganun. Single. Basta ganun. Sige, 24, bago maging tayo. Nung age mong yon, kung merong nag-invite sa'yo na, uy, meron kaming show, dating, i-prepare ka namin. May mga choices, may options, ganyan. Pero syempre, live, on the spot, doon mo malalaman yung personality ng tao. Kasi, describe yourself pakilala kayo. Doon mo pa lang makikilala. Are you willing to join? To find your perfect match, your golden retriever girl? Actually, kasi talaga ako torpe ako Huh? Hindi. Torpe ako to the point na mahiyain ako pag sa
kapag ka siya ganun. So, I don't know if oo ako or kapag ka talagang walang-wala na. Siguro kapag ka hindi talaga naman ako nakakakuha ng girl, feeling ko, sige, go. Pero as much as I can na maka-meet ng girl na ako lang, personally, siguro hindi ako sasali. But, ayun nga, sabi ko, kapag, sige, sabihin natin hindi ako makakuha ng girl or hindi ako makamit ng girl outside. Pag sumali ako doon, siguro, ano ba, ako yung maghahanap o ako yung puputok ng lobo? Parang, hindi ko alam kung baka mag-rotate ata yun eh. Okay. Kasi parang nakita ko yung clip nga, may ibang guy pa eh, prior to that eh. Tapos may iba na ulit. I don't know. But either ways, ang point is, kung sasali ka, and you show the world that you're looking for someone. Siguro pag, una-una sa lahat, pag sumali ako nun, asa talo ko sa mga tropa. Si Jed, wala nang makuha ang babae. Tsaka, it's not, actually, there's nothing wrong with, actually, yung ganun, dapat ano yun eh, hindi relationship ang habol mo nun eh. Dapat friendship eh. Bakit? Dating show nga eh. Yeah, but you need to start, kasi sa pagkaganon, you need to start friends muna eh. Kasi kapag pumunta ka dun, ang mindset mo, dapat maging jowa ko to, dapat maging girlfriend or boyfriend ko to. Ito lang for me feeling ko, ano siya, sablay, kasi ang taas ng standards mo eh. Kasi may standards kapag pagpunta mo doon. Tapos, pagpunta mo, pagkita mo, sablay agad yung mga standards. Eh di, ang pangit na. Wala nang challenge. Wala nang tipong, miski yung producer or whatever, hindi na masaya. Kasi, hindi na magiging normal yung ano. Pero kung pumunta ka doon na for fun lang and for friendship, feeling ko, mas lalabas yung natural na na sayo. Ayun sa akin. Balik ang Friendster. Friends talaga ito. Hindi Anyway, so since na-mention mo yung standards kasi, may sasabihin ka pa ba? Wala. Na-mention mo yung standards. Natatawa agad. Hindi ko alam kung paano ko i-word yung mga gusto kong sabihin ng walang mga offense. So, ito na lang. Ganito ko na lang itatanong. Standards. Kasi yung mga sumasali doon. I'm trying my best. So, ito, ganito na lang. Kasi, Anong magiging reaction mo kung yung standards na naririnig mo, kunwari ako yung babae, kasama ako dun sa show, tapos ikaw nga yung mamimili, ganyan, kami yung magpo-pop ng balloons. Whatever diskarte yan, basta yung sinabi ng babae is parang, standards ko dapat may magandang trabaho, mataas ang salary, tapos may isama na natin physical, gwapo, matangkad, blah blah blah. Lahat ng gusto ko, ideal man ko, dinescribe ko, tapos parang wow. Yun yung standards ko. Sabay, ako, do I deliver? Parang ganon. Yeah. So not necessarily ako, kasi syempre sasabihin mo, okay, ganyan, whatever. Kasi nasawa mo na ako. I'm talking about in general, na what if there's someone who's demanding a lot, saying things na gusto ko ganito, gusto ko ganyan, puro like, ito yung bar niya. Pero siya, him or herself, parang hindi sila aware na parang, yung dinedemand mo ganito, pero okay ka lang ba? ayun yung sinasabi ko, doon na mag-follow yung sinasabi ko na lahat ng taong pumupunta sa ganun, ang tataas ng standard. May standards yan talaga. Uh-huh. Kaya nga kapag sinabi ko kanina na dapat pumunta ka doon na maghanap ka ng friendship kasi baka ma-develop. Gets mo? Uh-huh. Kasi mahirap talaga yun kasi aminin natin kapag gusto mong manligaw, physical agad yan eh. Aminin natin kasi kapag ka nasa malayo or whatever, 'di ba? Pag nakatch yung attention mo ng physical, saka mo siya i-approach eh. Mm-hmm. Sometimes. Pero iba din kasi yung magkakilala na kayo. Mm-hmm. Tapos na-develop na lang. Yun for me, yun yung yung one thing. So, standards, mangyayari talaga yun. Pero, dapat yung standards mo naaayon sa'yo. Hindi ang dami mong standards pero yung standards mo mismo hindi maayos, di ba? Yun yung
gusto kong i-point out kasi nakakatawa. Hindi lang naman doon. Ang dami ko rin nakikita like yung mga sinasabi ko mga clips na parang madala sa shorts. Tapos parang sa LA pa nga yun eh. Mga bagets. But either ways, yung mga nila nga na parang I'm looking for a man who's blah blah blah, who drives this kind of car, earns this kind of salary, has a stable job. Tapos siya, estudyante na, alam mo yun, wala ka pa. So, kasi wait, tinan mo, may nakita rin akong clip nun. Pumasok yung guy, eto, napanood ko lang physical attraction, siguro hindi nila nagustuhan lahat. Pagpasok ng guy, putok lahat ng lobo. So, ibig sabihin, wala nang pipili sa kanya. Wait, sa ibang bansa to? Sa ibang bansa to. May balloon din sila? Oh, may balloon din sila. It's a thing. Tapos, I think they're all black. Okay. Tapos, paglabas ng guy, pinutok lahat ng lobo ng mga girl. So, ibig sabihin, wala nang pipili sa kanya. Tapos, saka in-interview nung interviewer, yung guy. Tapos, yung guy is sobrang yaman, sobrang ganito-ganyan. So, as in, sobrang well-off, successful sa buhay, hobby, mayroon siya mga hobby, fit, and everything. Tapos, yung bigla yung mga, yung mga babae, biglang ay, sayang. Parang ganun, mabait naman pala tong guy na to. Ibig sabihin, physical pa rin yung number one, di ba? So, ayun yung sinasabi ko na, ayun pa rin yung fall into, dapat kung may standards ka, babaan mo. Kasi, hindi mo naman kilala itong mga to. Kasi, parang blind date yan eh. Actually, diba? Blind date, it's a blind date. Pero kasi doon mo lang naman sila makikilala eh, once in-introduce sila sa'yo eh. Yeah. Ay, pa Tinder, di ba? Kapag kaya ka nag-swipe kasi attracted ka eh. Hindi mo naman agad, pera na lang kung nasa bio mo, sobrang successful na ilalagay mo, di ba? Tapos yung... Ngayon, ang Tinder, balita ko parang naka-verify na siya and naka-link dapat yung socials mo. Yan, dami kasing nagka-catfish and scam eh. Dati na gagawa kang profile any photos. I never tried. I was about to ask, have you tried any other, even not Tinder? Even download? I never download an app, like dating app. Why? No, I don't know. Feeling ko, yung time na boom yun. Yeah, single ka pa noon. Nung time na yun. I don't think so. Kailan ba siya nag-boom? O kahit hindi siya nung nag-boom, nung time na nandito ka, single ka noon. Wala, hindi ko talaga. Tinder. Ako, ang dami kong kilalang success stories ng Tinder. Yeah, may cousin ako. Sila pa rin hanggang ngayon. Tapos, hindi ko alam kung bakit hindi ako na, or yung was it the concept? Hindi mo gusto yung ganong idea? Old school pa rin ako. I'd rather go out, meet people face-to-face, agad. Tapos, if hindi magka-vibe, edi... It's the same. It's the same, yeah, I know. Like, okay, we plan to meet up. Yeah, I know, it's the same, but hindi ko lang alam kung bakit talaga. Hindi ako napa-download or hindi nakarating sa akin na, oy, cool to. Kasi wala rin sigurong nagsabi na, uy, meron ako na, kasi yung... Hindi sinasabi sa'yo ng mga tropa mo. Group of people din na nakakasama ko, siguro hindi rin nila nasasabi sa akin or hindi rin sila naka-experience nun. Yeah. It's for yung age, more like, yung age, age bracket is more like from 18 to 20, Back yung mga... then, ngayon kasi hindi ko na alam, hindi ako updated eh. Pero yun nga. Ikaw, nag-download ka na. Oh, yeah. Lahat yata ng dating app. Nakamit ka? Madami. Oh, yeah? Yeah. But it's because I have a certain group of friends. I'm sure some of them are listening right now. We use it for networking. For meeting people na, kasi before nga, when I was at that age na nag-boom yun, nasa nightlife kami. So, you need that for sure. Marketing and like, parang mga promotions ng clubs and parties. So we constantly invite people and we earn from that. So, because of that, pagka may mga nakikilala kami sa Tinder, pinapapunta namin sa gimikan. Nagets mo? So, nice. Yun yung use namin. Ako talagang, di ko na-deny, medyo may pag-smart ako. So, mga kanyang bagay. Wala ka talaga nakadate ni isa sa Tinder? Merong ilan. Oh, yeah? Yeah. How was it? Okay naman. Parang for me, so strange talaga. Meron ng, siguro ang pinaka-strange ko na, isa siya. It's an Australian guy. Hindi ko siya makakalimutan. Kasi, bata pa pala siya. Kaso, kasi yung mataas yung hairline niya. Oh my God.
Alam mo yun, Ang judgy. yung picture niya kasi, siya naman yun, hindi catfish. Pero nung na-meet ko tuloy siya, parang akala ko, baka Nasa taas yung kinuha yung ano. hindi, akala ko, baka yung photo pala nito, years ago na. Kasi nga, wala pang mga verification dati. So, siya naman talaga yun. Kasi kitang-kita, yung features niya, foreigner siyang siya talaga yun. Pero yung buhok iba. And it appeared na parang, I think, kung 23, 24 ako nung mga time na yun. Parang nasa 26 yata dapat tong guy or 27. Pero yung itsura niya talaga, akala mo 40 na. Oh my God. Ako, do I look like? Hindi na, wala naman sa akin pero akala ko lang, nung the moment na nagkita kami, na-catfish ako, akala ko. Pero, ayun yung sinasabi ko, minsan, picture, iba din eh. yeah, Unlike ako, that's kaya true. ang gusto ko kapag in person, makikita mo agad na, eto na siya. Yeah. Di ba? I mean, I'm not gonna lie kasi di ba talaga, kahit nga babae, let's say, sige, kahit hindi ka gumagamit ng filter, kasi ako may time na gumagamit talaga ng mga filter dati. Ngayon hindi na, wala na akong pakialam. But either ways, kahit hindi ka gumagamit ng filter, hindi ba pipiliin mo pa rin yung magandang angle mo? Sabay in person, may mga angle ka palang, alam mo yun, kagaya ko, kunwari, pag mga videos ko or photos ko, medyo mataas ang camera natin. Pero pag in person, pumunta ka sa gilid ko, yung double chin ko, exposed yan. So, alam mo yun, may mga pinipili tayong angle. So, talagang, syempre, yung awkward, nasa harapan ko, kumakain kami, talagang, ayoko naman siyang titigan ng bongga. Parang, something's off. Ewan ko, for me, yung, kahit sabihin mong, bakit yung pag may na-meet ka sa bar or sa club or sa resto or whatever, wherever, stranger din naman yun, di ba? Stranger, yeah. Parang Tinder lang. Pero kasi in fairness naman sa mga naging ex ko, talagang kilala na agad, like schoolmate. Diba? Yung mga, or friend talaga. Yung mga friend muna. officialing dinate mo is kakilala talaga. So hindi siya like stranger. Kaya siguro ako na like... Sandali nga, baka feeling ko magkaiba tayo ng definition ng date When you say you dated someone, does it mean naging kayo? Literal yung mga ex mo? Yun yung yun ba yung meaning mo for that? Kahit sino naman eh. Kasi kung date lang pag-uusapan, I'm sure baka hindi mo mabilang yung mga taong dinate. Okay. Kasi ako din, hindi, I'm just being realistic. Parang iba yung definition ng dating sa Pilipinas than dating overall. When you say you're dating someone, eto dito sa atin ngayon and at this time and age, when you say you're dating someone or you dated someone in the past, it just means like, as simple as you went out, Yeah. that was a date. Date night. Yeah. That was went a out date. like one night. So, there's a chance that you can say na parang I've dated like 50 people. Totoo. Diba? Pero parang sa atin sa Philippines, I don't know, ngayon yata medyo aware na sila. Pero before, when you say, I've dated like 10 guys in my life already, parang, ang dami mo namang lalaki sa buhay mo. Tsaka that is like, kapag nag-date kayo, parang parang may dapat something kayo na aga. So, baka, gusto ko lang i-clarify kasi medyo napapadalas yung medyo dating ang topic or kagaya na ito, napaka-particular sa dating show and then dating apps na. So, when you say date, yun nga, mga naging kayo talaga. Mga naging kami talaga. So, yun yung sinasabi mo na lahat sila kakilala mo, hindi from strangers or whatever. Siguro yun ba? I would say fun. Yun na yung mga, kahit saan mo. Fun lang, oo. Ano yung fun mo? Fun. Labas-labas lang. Ganun lang. A group, ganun. Yeah, I would say that. It's more fun. I don't know if, I don't think may nakikinig sa akin na may fun kasi hindi naman ako naging friends ng mga yun. Sige, sure. Mga nakafollow pa nga sa'yo. Sorry guys. Hindi ako makapag-react kasi busog ako. Talaga ba? Or talaga nauubusan ka lang ng No. Anyways, ano pa? Ano pang gusto mong pag-usapan sa mga putukan ng lobo? I know. Ano pa ba yung mga pinag-usapan nila doon? Kaya mo ba mag-English ng dire-diretso? Actually. Sorry, tawa talaga ako. Nasa clip na. I-insert na naman ulit ni Monica. Para, wait, i-clarify ko lang hindi kami nang babash ha. Ganun talaga nila, nasa internet na natawa na ako.
Actually. Nakakatawa kasi talaga. Then, ayun nga, Tapos naging nakita ko lang teacher siya. pa pala siya, no? Sino ba? Yung guy, yung teacher? Oo nga, teacher nga. Tas teacher pa yung tas kausap. ganun yung mga salitaan mo. Uy, teacher yan. May ka naman konti. So, may intimidate ka ba sa Inglesera? I don't think so. Kaya mo kasi mag-English, mali naman yung tanong ko. Wag na lang. Hindi naman ako ganun like super fluent mag-English. Pero pag alam kong Pinoy, syempre, hindi ako ma-intimidate. Pero pag dito, pagka naka-date mo is talagang foreign. Yeah, foreigner. Feeling ko ma-intimidate ako kasi parang dapat lagi ko siyang kausapin ng ganun, syempre. Unlike ng pag Filipina, okay lang. Hindi ako ma-intimidate kasi Pinoy ka, huy. Yeah. But ito, I think I just want to put it out there. Alam nyo ba na dito or anywhere na English-speaking country, actually, hindi sila big when it comes to grammar. Mali pa nga sila minsan sila pa nga mismo yung nagkakamali-mali ng mga your and you are nila, yung mga, but it's not a big na deal na parang they won't humiliate you for that. Hindi siya Unlike in the Philippines. Kasita, because as long as you can communicate what you're trying to say, as long as na-deliver mo ng tama yung gusto mong sabihin, that's okay. English, Taglish. Yeah. Even if natin. meron kang mga parang, anong tawag English barok. Yung mga nagsistutter or what, hindi ka nila i-embarrass na parang, what are you trying to say? I don't understand you. I think there's some, may na-meet na ako. Yeah. There's some na, namamatahin ka, pero alam naman nila na immigrant ka. Yeah. Like, saan yan? Dito or sa US? Dito. Sa US. Yeah, sa US. Yeah, that's the thing. Because here in Canada, it's a very diverse country. So, lahat ng halos makikita mo sa labas kahit sabihin mong puti pa yan. Pustahan tayo, taga ibang lupalo pa rin yan galing. Yeah. So, it's not really a big of a deal here. I think even naman din sa US, pero yun nga, gaya na sabi mo, baka may mangilan-ngilan pa rin or talagang unfortunate ka lang kung nakakilala ka ng ganyan. Pero most likely, I would say, versus yung mga Pinoy, grabe sila mangsita ng grammar, which akala mo naman talaga, diba? Ako guys, as long as naiintindihan mo yung sinasabi ko, pag mali na yung grammar ko, talo-talo na yun. Yeah, hindi naman siya problema. Like, ako nga, even nung, pero kasi nasa Philippines ko lang maarte na talaga ako. So, yung English ko kasi, like, I don't know kung hindi kasi tayo nag-English dito. Ito nga yung safe. Ito yung safe and parang space natin for na mag-Tagalog. Kasi lahat ng content ko English. But sobrang dami. Like, mga taong nami-meet ko dito. Most of my friends here, Canadians, parang isa nga lang ang kilala kong Pilipino dito eh. Lahat sila nagugulat na bago lang daw ako dito, yung English ko daw maayos, ganyan. Pero I will never, ever tell someone na baka ma-intimidate ka sa English ko kasi dire-diretso ako mag-English. Actually, I even have an accent. Pero I will never use that card just to make it look na parang nakakataas ako sa'yo kasi magaling ako mag-English. That's true, yeah. And at the same time, like I said, yung mga tao din dito, it doesn't matter if okay ka mag-English or not. So, actually, pag alam nilang Filipino ka, tapos ang kausap mo ibang lahi, they know na marunong tayong makipag-communicate ng maayos. Yeah. Unlike yung ibang lahi. Na Asian. Kasi, sinasabi ko na lagi, grade 1 pa lang kasi kami, meron na kaming English subject. Parang sila dito, grade pa lang, may French class sila. Parang ganun naman. Ayun ang sinasabi ko. Kaya, ayun yung advantage natin sa ibang Asian countries. Hindi sila masyadong sobrang hirap yung ibang Asian dito na nakakausap ko. Sobrang hirap intindihin. Pero that doesn't mean na you need to kailangan mo silang maliitin, di ba? Yun lang. Saka as long as naiintindihan mo naman yung gusto nilang sabihin, wala nang kaso. If you can communicate, if you can understand and deliver, di ba? That's it. Makakasurvive na kayo niyan. Meron pa ba tayong mag-uusapan? Okay na. On that okay note, yun na yun. Peace. And puto ko na ng lobo. Arf.